Bible on Psalms 58 verse 11. Praise the Lord. So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily he is God that judgeth in the earth. Ayan. So sa buhay natin, para yung ating pagsunod bilang righteous sa paningin ng ating Panginoong Diyos, sa mata ng ating Panginoong Diyos, which is no other than by obedience. Kaya nga sinasabi dyan, by one man's obedience, many become righteous. So, paano natin gawa? Sundin lang natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung sinabi niya, follow me. Whosoever will follow me will never walk in darkness, but shall have the light of life. And if you want to follow me, deny yourself. Ganun po. Kaya sinabi dito, so that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily, He is a God that judgeth in the earth. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga tao sa sanglibutan ito, anuman ang kanyang ginawa sa mata ng Diyos, siya ring tatanggapin niya. At ang Diyos ang siyang nagbibigay ng anuman karapat-dapat dyan sa Kanya. So, ang pinaka-advantage po sa lahat ng mga tao sa sanglibutan ito, yung mga righteous. At remember this, hindi magkakamali ang Diyos sa Kanyang sarili sa paghatol. Hindi magkakamali ang Diyos magkailan pa man sa pagbigay sa nararapat sa bawat isa sa mga tao sa mundong ito. Kahit sabihin mo pa, paano yan lumalaki ang population ng sanglibutang ito? Di kaya mapuno ang memory ng Diyos? Di kaya mapuno ang Kanyang tinatawag na storage? It will never be full. Hindi yan mapuno. Kaya basahin natin Psalms 92:15. Praise the Lord. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Yes. Ibig sabihin yan, maaasahan mo ang Kanyang fair judgment. Maaasahan mo ang accuracy ng ating buhay na Diyos. Accurate siya. 100%. Hindi siya nagkakamali. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Paano ba mag-judge ang Diyos? Yung magtingin siya sa bunga ng ating gawa. Ibig sabihin yan, tinitingnan niya yung gawa natin, parang kahoy. Ang kahoy, malaman mo sa bunga. Ang tao rin, tayo, hatulan ng Diyos sa bunga. Yung fruit. Basahin natin yan. Isaiah 3 verse 10. Praise the Lord. Say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. You see? To show that the Lord, say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Tayong huminto ng pagsunod sa Diyos. Huwag tayong huminto pagsunod sa yapak ni Kristo, sa ihimplo na ipinakita niya sa atin. Huwag tayong huminto, tumitik sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong huminto sa paggawa ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinasabi dito, say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. So, napakahalaga ng ating pagsunod dyan sa Diyos. Kasi lahat ito ay may kabayaran. Lahat ito ay merong tatanggapin. Hindi pwede walang kibo ang Diyos. Hindi pwede walang malay ang Diyos sa mga
tao sa sanglibutang ito. Kaya it is advantage for the righteous. Kaya masarap maging righteous, matamis maging righteous. At kung baliktarin naman natin, mapait, pag tayo ay gagawa ng kasamaan, masama at hindi maganda pag gagawa tayo ng kasamaan sa mata ng Diyos. Kasi mayroong kasing bunga na ihatid ka sa kamatayan, mayroong ding bunga ihatid ka sa buhay na walang hanggan. Mayroong bunga na ihatid ka sa sumpa of curse. Mayroong ding bunga ihatid ka sa pagpapala. So, lagi ang Diyos tumitingin sa bunga. Bunga means yung resulta ng iyong ginawa. May tukso sa buhay mo. O, anong naging bunga sa tukso na yan? Nagbunga ba yan sa pagkakasala? O nagbunga yan sa paninindigan, alang-alang sa katuwiran? So kung ano yung ibinunga, siya ring tatanggapin ng bawat isa. Basahin natin. Romans chapter 6, 21 and 22. Praise the Lord. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Yan ang dalawa na talagang merong tinatawag na resulta. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Pag naghahatid sa iyo sa kapahiyaan, meaning to say, may ginawa kang mali o kasalanan sa mata ng Diyos, ang bunga niyan maghatid sa kamatayan. But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Free from sin. Anong ibig sabihin? Free from sin. Ibig sabihin yan, you are no longer a doer of sin. You are no longer a servant of sin. You are no longer captive of sin. So, ibig sabihin yan, kahit anong gagawin ng masamang espiritu para ilugbok ka sa pagkakasala, hindi niya kayang gawin sa buhay mo. Free ka na eh. Ibig sabihin yan, laya ka na eh. Wala ka ng responsibilidad. Wala ka ng babayaran sa ihatid ng resulta ng kasalanan na ginawa mo. Kasi wala ka na nga eh. Absent ka na dyan eh. Hindi ka na involved dyan eh. Hindi ka na doer of sin. So, being made free from sin, become servants to God. So, automatically, pag hindi ka na, umayaw ka na, at inayawan mo na, inalisan mo na, at talagang malayo ka na sa paggagawa ng kasalanan sa buhay mo, you become automatically servant of God. Bakit maging servant of God ka? Ibig sabihin yan, yung buhay mo na change from servant of the devil to servant of God. From servant of darkness to servant of light. So, ibig sabihin yan, magkakaroon ng panibagong master ang buhay mo. Servant of God ka na. Ye have fruit unto holiness. Because your master is holy, so yung bunga mo, holy rin. Pag sinabing master mo is holy, pag sinabi yung master mo ang Diyos, siya yung sinusunod mo kasi siya yung master mo. Holy siya, ang bunga ng iyong paglingkod sa Diyos unto holiness. And the end, everlasting life. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, since from the beginning until the end of this world, God is the judge. From the beginning until the end of this world, God governed. Siya yung King of Kings, siya yung Lord of Lords, siya yung President of all presidents. So ibig sabihin yan, siya pa rin ang may hawak sa ating kinabukasan. Siya pa rin ang may hawak sa ating magiging future sa ating buhay. Kaya basahin natin ang Psalms
67 verse 4. Praise the Lord. O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Yan, tingnan mo. Let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously. Ibig sabihin yan, God is fair. No? Hindi masayang yung pagsisikap mo, hindi masayang yung pagiging masunurin mo sa Diyos, hindi masayang yung pagiging matiisin mo, hindi masayang yung paghihintay mo, hindi masayang yung faith mo, hindi masayang yung pagiging pagkabanal mo, hindi masasayang lahat yan. All nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Ibig sabihin yan, walang bansa sa sanglibutang ito na pupuntahan ng tao na ikaw ay makatago sa Diyos. Walang bansa sa sanglibutang ito, saan ka man sulok na bansa, na ang Diyos wala doon. Nandoon pa rin ang Diyos. He governed. Siya pa rin ang nag-govern. Kaya napakadakila ng ating buhay na Diyos. Kaya therefore, maganda na diyan tayo sa Kanya magkaroon ng pag-asa. No? Diyan tayo magkaroon ng expectation sa Kanya. At pag tayo ay nag-expect sa Kanya, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na mag-behave tayo sa sarili natin. Kasi kilala natin ang Diyos. Kung nag-expect ka man sa Panginoon, don't play a fool. Pag nag-expect ka man sa Panginoon, huwag kang magbahay-bahayan. No? Be sincere, be honest. Kasi ang Diyos ay the God of righteousness and truth. No? So therefore, hindi masayang ang lahat. Kaya masarap ilagay ang pag-asa sa Diyos. Praise the Lord. Sabayan mo, gumagawa ka ng katuwiran. Basahin natin. Psalms 33:18. Praise the Lord. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Yes. Ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Nasa kanila na umaasa sa Kanyang kaawaan. O ibig sabihin yan, hindi humihiwalay magpakailan paman ang mata ng Diyos doon sa mga matutuwid na mitakot sa Kanya. Hindi humihiwalay para sila tulungan. Hindi humihiwalay ang Diyos para sila ay ligtasin sa mga nakikita niyang kapahamakan. Alam mo naman ang Diyos. Minsan mayroong pinapakita dyan sa YouTube kung paano yung agila kumukuha ng kanilang pagkain. May mga agila na nakatira dyan sa ibabaw ng bundok, tapos sa baba, dagat. Nakikita ng mga agila kung sino yung mga isda na nagsusurface, yung bang pumapaibabaw. Kaya nila yung habulin yung time na madatnan pa nila yung isda sa medyo mababaw sa tubig. At kahit ilubog nila yung buong katawan nila sa dagat, kaya nilang hulihin. Bang nakatingin ako doon sa how the eagle catch food for their family. May pamilya yan sila, yung mga anak. Yung mata nila talagang matalas. Kitang-kita nila kahit gaano kalayo, kahit ilang milya pa yan. Tapos yung speed nila, kasi nasa bundok sila, pababa. Yung i-take off lang nila yung pakpak nila. Tapos yung paa nila nakaganon din. Bulusok yan sila. Ang bilis. Pagdating, ganunin kaagad yung huli kaagad. Huli. Kaya nilang ilabas yung kanilang buong katawan kahit na submerged pa sa tubig. Kaya nila yung weight na ipaakyat nila yung katawan na meron na silang hawak na isda. Yung mata ng Diyos, ganun katalas, mas matalas, palaging nakatuon sa mga mitakot sa Diyos to protect from evil, to protect from His enemy, to guide. Lahat na, sabihin mo na lahat ng ating necessity, nandyan ang mata ng Diyos. Kaya masarap manalig sa Diyos. Maganda, masaya na
put tayo ng hope sa Diyos. Kasi yung kanyang mata nandito sa mga upright at may takot sa Diyos. Praise the Lord. Kasi ito kasing righteousness ng Diyos. Itong pagsunod natin, wala naman tayong sariling righteousness. Ang ginawa lang natin is copy-paste. Anong copy-paste? Meron ng righteous. Kopyahin na lang natin yan at i-paste. Pag sinabing kopyahin at i-paste, pag sinabing paste, copy-paste, as is yan. Walang ano yan, walang binago. Praise the Lord. So, ganun lang sundin natin. Meron ng righteous, meron ng sumunod. I-copy-paste na lang natin yan. Pag ginawa natin yan sa buhay natin, at makita yan ng Diyos sa buhay natin, He can easily recognize us. Madali niya tayong ma-recognize. Kasi kilala ng Diyos ang kanyang sarili. At alam niya yung kanyang sarili nakikita sa atin, masaya ang Diyos. Bakit? Una, we believe Him. We accept His righteousness. We appreciate, we love, we do. Ginagawa natin. Sigurado. Ano mang pangyayari sa sanglibotang ito, pakita mo lang yan sa Panginoong Diyos. Sasaludo ang Diyos sa iyo. Basahin natin. Psalms 18, 23 hanggang 24. Praise the Lord. I was also upright before Him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight. Yan, ginantihan ka ng Diyos. Dahil sa iyong katuwiran, dahil iningatan mo ang sarili mo na hindi madungisan sa pagkakasala sa sanglibotang ito. So therefore, ang Diyos nagbigay ayon sa iyong katuwiran, ayon sa kalinisan ng iyong mga kamay, sa kanyang mga mata. Praise the Lord. Wala namang ibang standard of holiness, kundi ang salita ng Diyos. Pag yan ay kinapi-paste natin, sinunod lang natin sa buhay natin, obediently, sigurado yan, makikita yan ng Diyos. I-recompense niya tayo sa ating performance, sa ating nagawa sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, kahit ang mga kasalanan, kahit ano pang ipakita nila sa mundong ito, that they are rich, they are happier than the people who live in righteousness, in holiness. Bakit happier sila? Because they will fulfill the lust of their flesh, the pride of their life, the lust of their eyes. They do not even consider whether that is against the Lord, whether that is against the commandments of the Lord. It doesn't matter. Hindi mahalaga sa kanila ang Diyos eh. Ang mahalaga sa kanila ang sarili nila. So, kahit gaano pa sila, ano pang na-enjoy nila, kahit gaano pa kahaba ang buhay nila, ano ang magiging conclusion? Pag sinabing conclusion, the finality of the result, basahin natin. Ecclesiastes 8:12. Praise the Lord. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Okay. Tingnan mo. So, ibig sabihin yan, kahit ang mga makasalanan na gumagawa ng masama, sa maraming beses, even 100 times, ang kanyang mga araw kahit pa magprolong, hahaba ng husto. Surely, I know that it is, or that it shall be well with them that fear God. Mas mabuti pa sa kanila matakot sa Diyos. Kaysa magpatuloy sila sa kanilang kasamaan. Kahit gaano pa kahaba ng kanilang buhay na iginugol, kahit ilang beses pa silang gumawa ng kaligayahan ng kanilang laman,
Useless pa rin yan. Ibig sabihin yan, that is not worthy to be compared of the future that they will receive from God, which is eternal death, eternal misery, eternal pain, lahat eternal. Yung lahat ng na-prolong yung buhay nila, temporal lang yun eh. Yung raming evil na ginawa nila para sa laman nila, that is very minimal comparing to that endless. Praise the Lord. Very minimal yan. It doesn't make sense. Hindi. Useless ba? Vain, vanity, void. Sayang lang. Kaya therefore, sa buhay ng tao, sa atin ngayon, huwag na tayong magpa-deceive. No? Be not deceived. Basahin natin. Galatians, last verses. Galatians 6, 7, and 8. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yan. See. Huwag magpadaya. Ang Diyos hindi magpakailan pa man nadadaya. Ano man ang itinanim ng tao, siya ring aanihin. Siya'y nagtanim sa laman, meaning to say, pag nagtanim ka sa laman, that is disobedience. Aani ka ng kabulukan. Subalit kung nagtanim ka naman sa Espiritu, kapag sinabi nagtanim ka sa Spirit, ibig sabihin yan, obedience. Because only the Spirit can communicate God. Only the Spirit that is willing to obey God. So pag yan ang ginawa mo, you will reap life everlasting. Kaya, masarap, matamis na maging righteous. Praise the Lord. Mas greater, mas better kaysa mga taong hindi nagkaroon po ng katuwiran ng Diyos. Kaya itong katuwiran ng Diyos na ating naangkin, it doesn't matter how long it will take for us to hold it until the end. Lubos-lubosin natin ito. Praise the Lord. Huwag nating isipin nga, Lord, I've been serving you so long time and my time of my lifespan is getting near to the end. Malapit na akong matapos. Lord, if we are going to wait or to weigh the righteousness I have done and the wickedness, kung tibangin mas marami itong righteousness. Lord, shall I rest and put my cross? Ilagay ko muna yung cross ko. Do not ever do that. Huwag mong gawin. Pag ginawa mo yan at nadatnan ka ng kamatayan, you have forgotten the so-called condition na ibinigay ng Diyos for your assurance of salvation, that you have to reach the finishing line faithfully. You have to reach the borderline between your physical and spiritual. Kailangan mo ma-reach yan para mak-connect ka ng Diyos sa eternal life. Praise the Lord. God can never connect eternal life with sin. Pag diyan ka nag-end sa kasalanan, God cannot connect eternal life for you. But He's going to connect the eternal death. Because that is the so-called, kung sa ano pa yan ang partner niya. Sila yung magkasama. Pero itong righteousness ng Diyos, pag yan ang ikinamatay mo, ang partner niyan, iko-connect yan ng eternal life. Yan ang magmamatch dyan. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. There is a reward for the righteous. At hindi lang sa eternal matters ang ating pag-uusapan dito. Pag-uusapan din natin ang ating resulta ng buhay natin sa mundong ito. Pag ang Diyos ang siyang ating napalugod, who is the owner of everything, ano man lang yung mga bagay-bagay na temporal na ipagkatiwala niya sa atin, unlimited, without limit. Depende na lang yan how you
serve God, how you deal with God, how you believe God, depende na lang yan. Kaya sa buhay natin, pasalamat tayo sa Diyos because unang-una, we belong to Him and we keep His righteousness, we obey Him, we hope in Him. So may kapanatagan yung isip, yung puso natin, ano man ang ating hinaharap sa sanglibutang ito. Because God will deal with us. Very good. Pagbutihin talaga ng Diyos. May reward talaga sa mga righteous. Praise the Lord. Kaya ano man yung ating dinidesire ng ating puso that can project. No? Ano man yung dinidesire ng ating isip that can project. It doesn't matter how difficult. It doesn't matter how big. It doesn't matter how wide. Sa harapan ng Diyos, there is no such greater than Him. Sa mata ng Diyos, everything are so tiny and little. Maliit lang yan lahat. Kaya minsan mag-isip tayo ng mga projects. Sa Davao City, itong ating lot dito, hindi na yan makita pag i-zoom out ba yan? Oo. Tapos, sa buong Mindanao, wala na. Ano pa yung simbahan tayo natin? Hindi na yan nakikita. Kahit pa yung nagsisilakihang mga mega dito, tinayo. That is but just smallest thing in the eyes of God. Is smaller than dust. Kaya sa buhay natin, anything that God will bless us and entrust us, appreciate it. Because that is not just those things. Di lang yung mga bagay na yan. There are coming yet. Meron pang darating sa ating hinaharap sa buhay, dito man at doon sa kabilang buhay. Kaya unlimited yan. Maging righteous is so rewarding. Maging righteous is so sweet. Maging righteous is so blessed. Kaya delight yourself in God. Praise the Lord. Salamat tayo sa kanyang patuloy na paghawak sa atin, pag-sustain sa atin. Be strong in the Lord and in the power of His might. And continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Dahil yan lang yung maghahatid sa atin sa blessed salvation, blessed assurance of eternal life. Blessed assurance of future, blessed assurance of victory, blessed assurance of success, prosperity dito sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.